Magandang umaga po, si Katuring. Hindi po tayo idol ng lahat, ha? Hindi po tayo idol ng lahat. Tayo po ay isang hamak na magtatangki lamang, ano po. Shout out po sa ating mga kasamahang tangker sa amang sulok ng Pilipinas. At sa mga hindi pa ho nakasubscribe kay Katuring at gusto niyo pong makibalita at inyo pong malaman ang iba pang mga bagay-bagay, no, hinggil po sa ating ginagalawang ay hanap buhay o industriya, mga samot-saring impormasyon na atin pong inihahatid sa ating mga kasamahan ay pwede po kayong mag-subscribe, i-share na rin po ninyo at i-like ating YouTube channel, Katuring. At syempre, shout out na rin po sa ating mga big bosses sa industriya. No? Special mention kay Congressman Arnel T. at kay Anson, yung kanyang kaututang dila dyan sa LPG Safety Foundation. yung yung kanilang sa kanilang programa, no? Ewan ko kung anong araw yung kanilang programa at madalas naman po tayo yung nasisilip sa kanilang programa at doon din po tayo kumukuha ng mga ibang mahalagang impormasyon kay sa LPG Safety Foundation na yan, no? At siyempre tayo po ay nagagalak at tayo po ay masaya na tayo po ay napapansin ng dalawang araw lang, dalawang paligo lang ang advantage sa akin nito si Congressman Arnel T. Ha? O, ayan. At siyempre may sabi niya idol daw ng lahat. Hindi po, siyempre masaya po tayo na nakakapag-share po tayo ng mga ilang mahalagang impormasyon, hindi lamang po about LPG law, kundi sa lahat po. Hindi lamang para sa ating mga magtatangke, kundi para na rin po sa ating mga suki ang content po ng ating vlog. Hindi lang naman ho tayo puro pag-atake, no? Siyempre, ito pong mga damdamin natin ay damdamin at mga ano po ng ating mga kasamahan sa industriya. No? Nagiging tulay lamang po tayo para kahit papaano maiparating sa inyo yung pong mga sinasabi, yung pong mga bulong-bulungan nga sa palengke, no? At alam ko naman na kahit papaano ay napapakinggan po ninyo ang atin pong mga ito pong maliit na boses ng mga katangki natin. Hindi lamang po ni Katuring kundi ng iba pang mga kasamahan namin sa industriya na nagpaparating po nito sa inyo. Ganon din po, alam po na nababasa nyo rin po. Sabi nga natin, yung pong mga usap-usapan doon sa ating group sa FB page na halos iisa, no, ang mga hinaing. Siyempre, shoutout din po sa ating mga managers, sa big bosses. So ayan, magpatuloy po tayo dahil meron po tayong isang suking Nazi, isang German. Okay, suki natin kay Regasco. Ayan. Shoutout po sa mga managers ng Regasco led by Ma'am Joe. Shoutout po sa ating Ilocanang manager si Joe. Hindi ko lang alam mga apelyido ni Ma'am Joe pero madalas po kaming magkita. At salamat lagi sa pa-Jollibee ninyo. At inuulit po natin na-appreciate po natin, na-appreciate po ni Katuring. At sana magtuloy-tuloy po yan. Sana hindi lang sa pagka may mga concern po tayo, kundi kahit po at least gawin po natin every quarter, every quarter or every let's say
first Friday of every quarter. O kung gusto nyo, alam mo mabigat siguro sa inyo yung every first Friday of the month. O, pero ang punto po dito ay gawin po nating on a regular basis. Ito pong pagtawag po ng kapulungan o pagmi-meeting po, pagmi-meet po ng ating lahat po ng inyong mga inauthorized na dealer, retailer, ay ipatawag po ninyo at magpulong-pulong po tayo. Huwag nyo hong pansinin yung mga negatibong komento at sa halip ay gawin po ninyo itong positibo para sa atin pong rektifikasyon o for improvement purposes ng ating policies, ng ating marketing, ng ating public relation. Ayan na po. Then at the same time ay naipararating natin sa ating mga kasamahan, sa ating mga kasamang tangkero kung ano po yung mga update sa industriya. Malaking bagay po yan na nag-e-educate po sa ating mga kasamang tangkero para hindi laging kwentong barbero yung mga reaksyon. Kaya kung mapapansin po ninyo sa grupo, doon po sa social media, sa Facebook, mapapansin po ninyo ay yung mga reaction minsan nakakatawa dahil parang wala lang, no? So dito ay pwede nating i-educate yung mga kasamahan nating tangkero, hindi lamang about the LPG law but anything around the sun involving LPG industry. Ayan. So inuulit ko, saludo po sa ganyan yung ano po ni Regaso na yan. Tayo naman po ay retailer din ni Regasco. Ni Solain. Tayo rin ay retailer din ng Petron. Itong mga tinatawag nating big player in the industry. Pero never even once na tayo po ay pinatawag para siyempre meet and greet naman sana, no? At magkita-kita naman sana ito pong mga para kung ano man po yung mga dapat maiparating sa kanila ay direkta nating maiparating sa kanila at direktang maaksyonan agad nila. Ayan. Sinasabi nating si Regasco lang ang sakalam, where in fact so far siya yung nakikita talaga natin na nagsusumikap baguhin yung nakagisnan, baguhin yung nakagawian, at mawala sa mga maling gawain. Na si paring Arnel naman, inamin naman niya na ilang beses yan na siya'y naging bahagi ng kadiliman nung panahon na wala pa itong strict regulation law, itong Republic Act 11592. But during the time na ito po ay napirmahan na at nagawa na po yung ating mga rules and regulation or implementing rules and regulations, ay talagang daglian na po siyang ay pumanaw sa kadiliman. At maraming nabigla at maraming nasaktan at maraming nainis, maraming nabwisit at maraming nagalit kay Regasco. Lalong-lalo na itong siyempre makasamahan niya ring mga planta, makasamahan niya ring mga brand. Hindi lang naman po tayo, makasamahang mga tangkero ang galit na galit o nagagalit, nagtatampo dahil apektado nga siyempre directly ito pong sales. Lalong-lalo na po yung mga ang major na display nila ay puro mga tinatawag nating mga goodbye world na tangke. Itong mga Goodbye Philippines na tangke na nahihirapan silang maghanap ng mga magsuswap dahil tanggapin natin at hindi, medyo wala pang konkretong wala pang solidong pagbabago doon sa swapping, kundi kung sino lang yung nakikita, kung sino lang yung konektado doon sa mga brand na malakas ang okay, matindi ang kapital para mag-open for swapping, at yung pong mga brand na connected din po sa mga requalification centers
ay sila po yung open for swapping. At isa na nga dyan si Regasco, no? At alam ko meron na rin yan, si Petron, si Fiesta, pero kung tayo po ay konektado sa mga distributor na wala silang ayaw nilang maghirap, ayaw nilang maraming tsetseburetche, gusto nila kaliwaan lang, no? Bigyan mo ako ng good, bibigyan kita ng good, babayaran mo, bibigyan kita ng wala pa, hindi pa, wala pang iba na mga brand na talagang really open for swapping. Kaya diyan po nahihirapan ang ating mga malilit na tangkero dahil kanya talagang marami pa sa kanila o marami pa sa amin ang talagang nakikipagpatintero sa mga Lingoloid group of LPG operators, dealers and holder operators na yan, mga yan. Kanya po, ayan. No? So, dahil hirap pa rin po sila for swapping. Okay, so, shoutout pa rin sa ating mga regional managers ng Regasco. Ayan. Bigyan natin ng itong mga regional managers. At maraming salamat sa ating, ganun din kay Mr. Rowie Oroquieta, ng National Director ng LPGMA na minsan ay nakausap po natin sa headquarters, head office ng Regasco dito sa may Caloocan, no? Shoutout din po sa iyo at siyempre maraming salamat sa alam ko na pinakinggan ninyo at alam ko na talagang pinag-aralan ninyo ito pong ating ay pinaglalaban, no? Yung ating nabasa nyo naman siguro, alam ko nabasa po ninyo, nabasa rin malamang yan, pinabasa rin malamang yan ng ating mga manager at kung hindi man ay talagang bin-wrote out talaga ng mga managers yan, including the senior manager and the regional manager na talagang umaalma po talaga ang ating mga dealers and retailers hinggil po sa ating polisiya, sa ating gustong ipatupad, no? Alam nyo na yan, Mr. Alam nyo na yan, LPGMA, no? Sa kagustuhan po natin na nagagamit pa yung mga privately owned establishment, privately owned store, privately owned LPG stores ng mga kasamahan natin. It so happen na naging kabahagi kami dahil kami po ay nagbebenta ng inyong produkto. Abay, nangyari, ayun nga, by being a member of LPGMA, then obligado tayo magbigay, obligado kayong magbigay ng discount sa mga kasamahan nating mga membro, lahat ng mga membro ng LPGMA members. So, ang sabi po natin, wala po tayong masamang tinapay. Abay, kinokongratulate po natin ang LPGMA dahil lumalawak ang kanilang serbisyo. Gamit ang from the very word na LPG ay directly in-engage na nila, sinama na, in-incorporate na po nila tayo, in-integrate na po nila tayo to reach out ito pong mga kababayan natin na apektado, na nangangailangan na rin o apektado sa presyo ng LPG. And by being a member of LPGMA, kami pong mga authorized dealer, retailer ay obligado pong magbigay sa inyo ng 5% discount. Ayan. Yan po ay isang napakaganda pong proyekto. At mabuti at nag-meet po tayo sa gitna. Ayan. Mabuti at nag-meet po tayo sa gitna. At salamat at hindi na natin itinatago yung ating pricing. So sana ay maging ganyan po ang treatment natin. Hindi lamang po sa amin, kundi harinawa para hindi ho, sabi nga natin, ay nagkakaroon ng samaan ng loob. Ito pong mga anak ninyo sa lansangan, anak ninyo sa community. Hindi naman kayo aabot sa mga sulok-sulok. Kami po ang front runners ninyo, no, para i-market ang inyong produkto. Kaya maraming salamat sa pagpapahalaga at maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming damdamin. Okay?
So, wag mo sasamaan loob pagka direktang sinasabihan ho kayo na talagang ito, ganyan. Dahil, siyempre, nasa management level ho kayo, mas mataas na aspeto po ang inyong pinag-uusapan yan. Pero sa baba ay iba naman, nasa amin po yun. So, pakikinggan po ninyo kami, mga maliliit po kaming namumuhunan. Kami po yung nagde-deliver, papunta po dun sa customer na napakataas po ng risk na amin pong nai-encounter. Kasama na dyan yung pong mga namuhunan na wala naman talagang mga sari-sariling pwesto, na talagang nakikipagsapalaran. So, kaya kung mapapansin mo, yung mga mismong nagmamayari, sila na rin kadalasan ang nagde-deliver. So, ganyan po ang relasyon ng mga LPG stores natin sa labas ng inyong pong planta. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay, so we will leave it to LPGMA and to Regasco to finally announce and confirm, at kung ano pa man ang mga kanilang polisiya dyan, we will leave it to them. Okay, but in so far as member ng LPGMA na sumama sa outtaking at kasama rin po sa aming GC, well, obligado po kami na ipatupad itong tinatawag na 5% discount sa lahat po ng LPGMA members. Ayan. Insofar as those, ang affected po dito, insofar as those who attended doon sa mga LPGMA outtaking, hindi ko lang alam kung kayo po ay inabot na sa mga inyong mga lugar yung pagkakandak ng outtaking. So magaling ang estratehiya ng marketing department ng Regasco, So ayun nga, pagpapatuloy po natin at hinahangaan nga natin yung marketing strategy. Dahil ito nga, kumentrada na po ang party list ng LPGMA at ito in-integrate na ito pong ating mga dealers and retailers to reach out their constituents. Dahil nagbibigay na sila ng 5 peso discount, 5% discount sa lahat po ng LPGMA members. But that remains still subject for your verification doon po sa Regasco. But insofar as sa kay catering at sa ibang outlet niya, being a member of LPGMA, I am bound to respect the 5% discount. Kaya sa mga suki po dyan na member ng LPGMA, pwede ho kayo pumunta sa inyo pong mga malalapit na Regasco outlet, whether it is dealer, whether it is retailer, for as long as na siya ay LPGA members, ay humingi po kayo ng 5% discount. Ayan. Sa lahat po ng sizes, from 22 kg, for sure, from 50 kg to Super Kalan, meron po kayong 5% discount kahit pumunta kayo i-catering. Okay, so maganda pong inisyatibo po yan at kinukongratulate po natin sila. Okay, so madako po tayo sa madako pa rin po tayo sa ating ang tawag nito. Well, hindi ko na itatakil yung 4th Pacific Asia LPG Expo dahil tayo naman ay isang muchacha lamang po doon. Hindi naman po tayo naging kabahagi ng main event, kundi tayo po ay isang palingkero lamang po doon. At yun nga, kung ano po yung nakita ninyo, yun din po ang aking nakita. At sa kanilang exhibition area, yung pong mga booth na mga participating Asian LPG brand and manufacturing companies na nag-participate po doon. So tayo naman, tinignan lang natin kung ano yung mga pwede natin pakinabangan, at nakinig lang naman tayo ng konti doon sa kanilang programa. At syempre, hindi naman kaila sa atin, wala namang iba tayong maririnig about dun sa pagdating po ng LPG law at yung pong kanilang imaginary so far, na resulta, yung sinasabing malaking pagbabago sa industriya ng LPG, itong Republic Act 11592.
Ayan, ibinida dyan yung potensyal ng LPG as a potential business. Dahil yun nga, mataas at malaki ang demand, especially ng mga household. Dahil ilan daw po sa somewhere in Mindanao ay hindi pa ganun. Kalaki ang porsyento na gumagamit ng LPG as their cooking material. Ayan. As per story, no? As per story. At siyempre, sinugundahan din po ito ng LPGIA ni ni Christian Dantes ng LPGIA, na kung di ako nagkakamali, siya rin yata yung sales manager ng Petron. Ayan. Hindi lang po tayo nabigyan ng pagkakataon dahil kukunan ko rin sana ng reaksyon itong gwapong presidente ng LPGIA. Ewan ko lang kung ilang ligo ang kanyang sa akin, agwat. No? Pero si paring Arnel, parang 3 ligo ang advantage niya sa akin dahil siyempre chinito siya. Ako Castileño. Pero itong si Dantes, ayan. Ano rin, nakikita rin natin na matalino si Mr. Dantes. Pero sana magkaroon tayo ng pagkakataon Sunday na makunan din po natin ng reaksyon itong LPGIA, presidente ng LPGIA. So same thing, sinigundan din po ito ng alam naman natin itong mga ferrotech na ito, kilala ko ito nasa pangunahing nagkukumpuni manufacturing nitong mga collar na yan. Ito, malaking requalification center din po ito. At manufacturing company din po yata itong ferrotech na ito. No? At nandyan din po yan. Sinigundan din ito ng ating direktor na si Rino Abad, Attorney Rino Abad. So as usual, ay yung kanilang vision at yung kanilang expectation pagdating na maisayos na lahat ang implementasyon. Okay, so balikan naman natin ngayon, balikan naman natin ngayon yung bulong-bulungan pa rin. Congressman, Attorney Rino Abad and the rest of the team sa Department of Energy, alam ko naman na aware po kayo na talagang marami pa rin hong hindi satisfied, no? Without mentioning, marami po talaga ang hindi satisfied sa performance ng nangyayaring mga tinatawag nating mga raid na yan, lalong-lalo na sa mga planta na yan. Dahil kung talagang di umano ay totoo yung ginagawa nating mga pagre-raid na yan, mukhang hindi sila natatakot at kung ano yung pong ni-raid natin ay hanggang ngayon. Kung sino po yung mga ni-raid natin, ay hanggang sa ngayon, yun ang bulong-bulungan, na sila pa rin ay nagsasagawa ng mga tinatawag na linguloids operation at saka nocturnal operation. Meaning ito pong mga planta na ito ay nagbubukas pa rin po. Kanya marami pa rin katulad ni Katuring na natutokso at nangungulekta ng mga pasabog na tangke at dinadala pa rin sa kanila. Ayan po ang mga bulong-bulungan. Ano po? So, ipagpapatuloy po natin yung ating naputol na usapan. Ano po, mga katangke. So, ulitin po natin. Babanggitin lang po natin, pag-usapan lang po natin, yung pong mga damdamin ng kasamahan natin pong tangkero. No? Marami ho, mga nagsasabi, mapapansin nyo naman ho yan sa ating pong comment section sa ating group sa Facebook, no? Yung LPG tank for sale in the Philippines, LPG retailers in the Philippines, and etc. At karamihan po ay hindi pa masaya. Karamihan ay dismayado sa sinasagawang mga inspeksyon o raid ng Department of Energy sa mga planta, no?
Dahil according o base po sa mga bulong-bulungan, base po sa mga sinasabi, no? Although wala pa naman hong pinapakitang mga pruweba, pero marami ho ang nagsasabi na alam na, no? Medyo nagkakaroon ng advance info o may advance info na po doon sa planta na sasagawan o gagawan ng raid. So naturalmente ito pong planta na ito ay nakahanda na at open for inspection and well prepared. Lahat na po ng mga bagay na dapat na mawala sa paningin ng DOE ay wala na doon. So pakitignan po yung bagay na yan para naman ho mas maging makabuluhan at para ho mas maging kapanipaniwala yung pong sinasagawa po nating pag-crackdown. Dahil base po din sa reaksyon at damdamin ng mga kasamaan po nating mga tangkero, parang feeling nila na budol sila. Tamang nagkaroon lang po ng batas pero ang proseso po at ang pagsasagawa po ng inspeksyon at trade ay parang katulad din po ng dati, no? So hari nawa na siyempre nagdedemand po ang ating pong, lalo na po yung mga kasamahan natin, lalo na po yung mga dealers and retailers po na marami. So bigyan din po natin ng hustisya yung kanilang pagtalima, yung kanilang pagtalima. Dahil na rin sa nakikita nilang marami pa rin nagkalat. So, wala naman ho yan nagkalat na yan kung wala hong nagbubukas na planta. Yun po ang sinasabi po ng marami nating mga kasamahan. Hindi naman po nila lahat, siyempre. No, marami pong mga kasamahan tayo dyan sa Department of Energy na talagang tumutupad ng tungkulin at ginagawa yung tama. Kanya nga lang, may mga malamang, may mga kasamahan po tayo dyan na tumitimbre na. Ito po yung sinasabi, ano? Yan po yung may tumitimbre na po doon sa mga planta na yan at lahat, hindi lang mo planta, sa mga dealers yan na malalaki, sa mga LPG stores na malalaki, no? Meron na hong tumitimbre. So sa halip po na napagbabago natin yung pong mga kasamahan namin na balot pa rin ng kadiliman, sa halip sa paningin at sa reaksyon na tuloy ng mga tangkero, parang ano lang, no? Circus lang, palabas lang. Ayan, kaya feeling nila nabudol. Kanya ito po ay panawagan natin pa lalo pang pag-itingin at gawing makatotohanan ang sinasagawa po sana ng Department of Energy na pag-raid o pag-inspeksyon. At pakinggan nyo rin po ang bulong-bulungan sa palengke na baka naman ho na-infiltrate na rin tayo dyan ng mga kasamahan natin na pwedeng makapanira ng ating pong imahe bilang pangunahing ahensya ng pamahalaan na tagapagpatupad ng Republic Act 11592. Dahil tutupo na kawawa nga naman po talaga ito pong mga kasamahan natin at tangkero na tumutupad at sumunod kahit papaano sa panawagan dahil na nga rin po sa Republic Act 11592. So masaya nga po tayo po personally ay saludo po tayo siyempre sa pagdating po ng 11592. At kaisa nyo po si Catherine sa kanyang sa atin pong vision na talagang hindi lang dapat mawala yung mga yan, yung pong magkaroon ng maayos na mga LPG cylinder tank na iikot sa merkado ay isa pong at talagang totally mamomonitor natin ay talagang malaking pagbabago po yan at makakadagdag po yan sa malaking porsyento sa pagkawala po ng kabi-kabilaang mga sunog. Yan. At hayaan nyo po at gagamitin po natin ang ating pong munting impluensya para ho o munting channel na ito para ho maibahagi pa ho natin, maturuan po natin ang mga suki po natin at ilan pong mga kababayan natin sa tamang paggamit po, yung mga pag-obserba po ng mga safety procedures, yung tama pong pagsasara, pagbubukas, pag-iingat ng mga pag-check po ng mga hose and everything. Yan po ay atin naman pong ginagawa, no? So, siyempre kanina nga lang ay yun nga kanya paputol-putol po yung ating usapan
Dahil every time ho nakaalis si rider, kinakailangan ho nating i-remind lagi na wag ho nating iba-bypass, i-shortcut yung pong pagsasagawa ng pag-inspeksyon sa mga sa hose, sa LPG cylinder, sa tangke, sa regulator, no? At wag tayong pumayag na tamang remedyo lang. Kapag may naobserbahan, sabi ko, sabihin mo positively, sabihin mo sa kanya na may problema yung hose, may problema yung regulator. Na hindi tipong tayo ay nambubudol. Ayan. So, yan po ang tanging magagawa po ni Catering. So, pansamantala ay nagiging munting boses po tayo ng ating mga kasamahang tangkerong nananalig sa tribo ni Catering, na maiparating po sa ahensya po ng gobyerno ng Department of Energy. Okay, so sana po ay tawag nito mapakinggan po natin at matignan po yung mga bagay na yan. Lastly ay maganda pong suggestion ang ating nakuha sa isa nating mga kasamahan, sa mga kasamahan din natin katulad ni ang tawag nito, yung taga dito sa may Payatas, no, na yung pong ginawang mga summit is more on regional. Okay, informing the public about the advent of LPG law, about the effect and changes to be made by LPG law. Pero ang mabigat noon ay yun lamang po, karamihan po noon ay mga participants ang naka-attend. So in a barangay level, harinawa, in a barangay level, okay, again, I'm calling the Regasco, I'm calling all other brands, Solane or Isla LPG, other brand like Petron to conduct a barangay level, and including LPGMA especially, na mag-conduct po in a barangay level ng information campaign. Ito pong about ng LPG law kasi lumalabas po na pagka tayo lang po nagpapaliwanag, it's just about promoting your store. Parang gusto mo lang na bumili siya sa'yo. Pero parang feeling nila, parang binubudol mo lang mo sila at maliit na porsyento po ang kanilang paniniwala sa iyo. Kahit ipakita mo na yung booklet nung o yung pong batas mismo. Mas mainam mo na maganda rin na tayo po ay magsagawa. As an advocacy, as a program, as part of your project na magsagawa po ng barangay level. Habang po tayo ay nagkakandak ng mga oath-taking na yan, isabay po natin ang pagsasagawa po ng information campaign about this LPG law, about this pinagbabawal na generic, at about this picture of generic. What is this all about generic? Ayan, so kay Boss Chick, ayan, kay Boss Chick po, yan, suggestion niya, pero nasa isip na rin natin yan. So it's a good suggestion po. So pag ano nyo po yan, LPGMA, Regasco, and other brands, Petron, sa yung Astron, bilang bahagi po ninyo sa industriya natin, tumulong po kayo at magsagawa po kayo ng mga barangay level. Kung kinakailangan, nakunin nyo po ang aking assistance, ang aking pagkagapay, tutulong po tayo. Gagamitin natin itong ating nalalaman sa pagsasalita, nakikita nyo naman, no? Gagamit, tutulong po ako. Kailangan ako pagsalitain nyo, wala akong problema niyan. Kaya lang, i-schedule natin dahil alam nyo naman, rider din po ako. Tagabantay ako, rider din ako, troubleshooter din ako, everything. So, handa po ako na tumulong na barangay level, every subdivision kung kinakailangan, ay pwede nyo po akong itap dyan para magpe-prepare po tayo ng napakalit lang. Kahit isang tarpaulin lang po yan, yung pinaka-food lang po yan, yung napaka-importante po. Then I will be speaking, I will be acting, I will be speaking in behalf of the brand, in behalf of the industry about this LPG law. Kasi totoo po yan, no? Marami po ang hindi nakakaalam pa rin hanggang sa ngayon about nitong implementation ng LPG law, hanggang kay participant lang. In fact, marami pa mga participant na hanggang ngayon nagtataka sa mga bagong patakaran. Ewan natin, no? So sa mga kasama naman nating tangkero,
wag lang kung nakaupo tayo dyan. Buklat-buklat po tayo sa Google, ano po yung bagong batas na yan, basahin po natin. And from there on, malalaman po natin kung ano po ang buod ng bagong patakaran ng ating pong industriya ngayon sa pag-LPG. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Shoutout po sa lahat ng ating mga kasamahan. Magandang araw po.